Hey mga bro, welcome back sa channel. Ngayon, meron tayong matinding balita mula sa Southeast Asia kung saan may mga makabuluhang pagbabago sa defense at industriya. Kamakailan lang, nagkaroon tayo ng pagkakataong masaksihan ng isang mahalagang kaganapan sa US-Philippines relations habang bumisita si US Defense Secretary Lloyd Austin sa makasaysayang Subic Bay. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Subic Bay ay matagal nang naging sentro ng maritime operations sa rehiyon, at ngayon ay nagbabago sa ilalim ng kontrol ng Cerberus Capital Management. Humanda na kayo dahil tatalakayin natin ang mga stratehiko at pang-ekonomiyang implikasyon ng bisitang ito. Hindi na nakakapagtaka na tumigil si Secretary Austin sa Aguila Subic Shipyard. Hindi lang ito basta-bastang shipyard, isa itong stratehikong yaman na mahalaga para mapanatili ang kahandaan ng US Navy sa Pacific. Habang naroon si Austin, nakita ko mismo ang USNS Millinocket, isang Spearhead-class expeditionary fast transport, na kasalukuyang inaayos. Ito pa lang ay nagpapakita na ng kahalagahan ng shipyard na ito sa pagsuporta sa seguridad sa dagat hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Isipin nyo na lang ang logistical balay na kailangan para mapanatili ang mga higanting barko na ito na handang lumaban dito mismo sa Pilipinas. Ang HD Hyundai Heavy Industries, HHI, ng South Korea ay nagpakita ng interes, at ito ay malaking pagbabago sa larangan ng shipbuilding at maintenance. Sa isang recent interview ng Naval News, sinabi ng isang HHI executive ang kanilang plano na magtayo ng Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) facility sa Aguila Subic Shipyard. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng mga barko, ito ay tungkol sa pagtatayo ng pundasyon para sa hinaharap na pakikipagtulungan sa shipbuilding dito sa Pilipinas. Isipin nyo, ang talino ng mga Pilipino kasabay ng teknolohikal na husay ng mga Koreano. Ayos 'di ba?